How do you respond to assertions that these investigations will eventually lead to your doorstep? Because number one, will eventually lead to your doorstep. Because number one, you signed the budget, you have direct supervision over those you appointed who may be involved, and of course, you hold sway over your political allies in both houses of Congress whose names are now being floated, led of course by the former speaker and your cousin, Martin Romualdez. But that's politics. That is not, Politics? that is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. Viral ang interview kay Bongbong Marcos kahapon, mga kadonatics. Dito kasi, tinanong siya ng isang reporter, sabay-sabi, eventually, madadamay ka, Pangulo, dahil ikaw ang pumirma sa napaka-corrupt na budget. At eto yung sagot niya, mga kadonatics. Panoorin natin. This is on the ongoing investigations on corruption. How do you respond to assertions that these investigations will eventually lead to your doorstep? Because number one, will eventually lead to your doorstep. Because number one, you signed the budget, you have direct supervision over those you appointed who may be involved, and of course, you hold sway over your political allies in both houses of Congress whose names are now being floated, led of course by the former speaker and your cousin, Martin Romualdez. Well, I'm confident because I know what we did or did not do. Wait lang, mga kadonatics. I'm not sure kung sinong nagtanong. Si Evan Marina ba or si Joseph Morong? Pero look at ang sagot niya, mga kadonatics. I'm confident because I know what we did. No, mga kadonatics. I think I'm confident kasi private ang investigation, hindi public. So eventually and somehow, mga kadonatics, kahit pa yung investigation, it will end up na siya yung may sala talaga sa lahat, hindi pa rin yan ipapalabas sa publiko, mga kadonatics. Ang mangyayari niyan, iba ang magiging scapegoat, iba ang mananagot. Ay ganyan naman talaga, mga kadonatics. For what reason na ginawa mong private yung ICI? For what reason? Di ba? Ito. But if we investigate everybody. Nananawa, nagka-ulol-ulol na, mga kadonatics. Ulol-ulol, nagka-bulol-bulol pala. We follow the evidence, and wherever that leads is not something that we try to direct or influence. That's why we have the ICI. They are an independent commission, and that is their job. And their job is to follow the leads that they receive, and if necessary or if it is justified, that they will now recommend to either the Ombudsman or to the DOJ that cases be filed. So let them do their work. We do not interfere with what they do. Wherever it may lead, sinabi ko na nga yan, wala naman. Paano namin malalaman, mga Pangulo? Paano namin malalaman na you will not interfere, na private yung investigation? Wala talaga. Yung mga sinasabi niyo, mga kadonatics, na hindi siya makialam, na pananagutin yung sino talagang may sala. Okay yan. Walang problema. Basta i-publicize niya ang investigation. Yan lang talaga, mga kadonatics. Nananawagan na kahit kakampwet, mga kadonatics, na publicize talaga. Kasi gusto namin malaman kung sino talaga ang may sala. Sinasabi ko na ito palagi. Taong bayan yung biktima, ay dapat malalaman din ng taong bayan kung anong mga nangyayari sa investigasyon. Sino kaya nag-advise sa kanya na privatize yung investigation? I really don't understand, mga kadonatics. Tayong tinatago, wala tayong malakas. I know that there are several, the opposition would love to bring me into this, to include me in all of this, but that's politics. That is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. Yeah, sige, kaya nila gagawin lahat yung mga gagawin nila. What the heck? Ikaw ang pumirma, tapos ano ang klase yan? Ito talaga, mga kadonatics. Gustong hugas kamay palagi, no? Ikaw ang pumirma sa budget, tapos ayaw mong i-include yung sarili mo. What the heck? Para lang yung nagsabi ka, mga kadonatics, na, oy, magnakaw kayo.
Nung nahuli na yung mga kaalipures mong nagnakaw, tapos itinuturo ka na ikaw yung nag-command. Ang sabi mo, no? Wala ako doon sa settings. Hindi nga ako nagnakaw. Wala nga, hindi nga nila ako kasama. Pero mga kadonatics, ikaw ang nag-command na nakawin nila, accomplice ka pa rin. Kaya ito mga kadonatics, accomplice talaga to siya sa mga nangyayari ngayon. Pero, kaya nandyan ang ICI para silang gagawa ng pag-aaral, paghabol ng ebidensya, pag-verify sa mga kwento, sa mga sumbong, sa mga informasyon na natatanggap nila. And I'm confident that whatever mud might be slung at the administration, that we will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Will the President take one more question? Mr. President, the new ombudsman yesterday lifted the restrictions on the release of SALNs to the public. Finally. Yes. Finally. Sabi niya mga kadonatics sa interview na kung alam ko yung SALN mo, kung kalaban kita politically, then I will do anything para magkasala ka. Kahit i-manipula dong SALN mga kadonatics, finally ka pa bugok. Tapos, gustong mag-resign. Talagang gusto naming mag-resign ka na. Will you take the lead and allow the release of your SALN and maybe perhaps those of your cabinet members? We will follow the new rules. We will follow the old rules. These old rules were suspended in the last administration, where the SALN was, it was much easier to get a copy of the SALN and to examine it. And I was quite surprised to find out when I first came into office that was no longer the case. See? Nanisi na mga kadonatics na sinuspenda ni Tatay Digong yung SALN. Botek ka! Hindi mo ba nakita yung pinirmahan ni Tatay Digong na bank secrecy? Open to the public mga kadonatics. What the heck? It was almost impossible, in fact, to get a copy of people's SALN. And so we are just going back to the old procedure, and we will follow that. Whatever happens. Again, my SALN is I have again. It will be available to whoever would like to. Kung hingiin sa akin ng ICI, di siyempre bibigay ko. Kung hingiin sa akin ng ombudsman bibigay namin. And will you enjoin your cabinet to do the same? Yes, of course. Of course. Thank you. All right. Thank you very much, Mr. President. Thank Maraming you. salamat. And that concludes our... Ay nako, paano yan mga kadonatics? Naniniwala ba kayo sa mga sinasabi ni Bongbong Marcos? Wala na talaga akong confident sa mga statements niya. Kasi, he's saying this and then do the opposite mga kadonatics. That has always been the case sa kanyang administration. Di ba? Ang dami niyang mga sinasabi mga kadonatics na hindi ginagawa. May mga promises siya na ay nako naman, hanggang ngayon wala pa rin mga kadonatics. Kaya wala na talaga akong trust mga kadonatics sa presidente natin. I'm so sorry to say, I supposed to respect the administration, but sa mga nangyayari ngayon na nakakawalang respeto talaga. Anyway, eto. May reaction si Inday Sara Duterte mga kadonatics kay Pangulo. Okay, basahin natin Hingil sa paggigiit ni VP Sara sa sinabing politically motivated ni BBM. Sabi kasi ni BBM kanina, na narinig nyo, di ba, sa interview, na politically motivated daw yung nangyayari ngayon. Gusto niyang i-include daw sila, gusto ng mga kalaban na i-include siya sa investigation kasi politically motivated at gusto siyang ipa-oust. May sagot si Inday Sara Duterte. Eto, hindi na ito politically motivated. Hindi na siya hinahabol ng taong bayan dahil politiko siya.
hinahabol na siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Agaray daw, sabi ni Alvin. Tamang-tama talaga mga kadonatics. Di ba? Ano bang ginagawa niya bilang Pangulo ngayon? Wala. Wala mga kadonatics. Panggulo na lang talaga. Kaya, agaray. Mayroon naman siyang nagawa. Malaki nga eh. Malaki ang nalugi sa Pilipinas. At sila ang nakinabang sa flood control project na palpak at mga ghost project nila. Kaya matanggal man yan sa pwesto or aabutin ng 2028, hindi nalugi yung mga yan. Diba? Totoo naman talaga mga kadonatics. Ang laki na ng nakulimbat nila. Kaya hindi lugi na sila. Okay, tama po. Mukhang binabaliwala na lang ang malaking problema ng bansa sa korupsyon, na napakalaking pera ang ninakaw sa flood control na dapat aksyonan agad at mapanagot. Di ba? Mas masahol pa itong anak na Marcos Ngagba, mga junior sa amang Marcos Sr. 3 taon pa lang nakaupo pero mas grabe ang korupsyon sa kanyang gobyerno. At ang masama kasama sa malaking korupsyon ang asawa niyang si Lisa Araneta Marcos sa pakialamera sa pamumuno sa bayan. At ang pinsang buwaya ay totoo talaga mga kadonatics. Parang one family corruption lang mga kadonatics ang nangyayari ngayon. Yung iba nagiging bait para sila yung mahuli. Pero the family Marcoses and Araneta and Romualdez talaga ang may kapakanan dito. It's just so sad. At ito, reaction ni Attorney Raul Lambino mga kadonatics sa ICI na yan, na issue. Ang tingin ko dito, nalilito na yung taong bayan eh. Nililihis nila kung sino-sino ba yung mga dapat na managot dito sa mga malawakang korupsyon na nangyari dyan sa DPWH patungkol sa mga infrastruktura, lalong-lalo na sa flood control projects. So, bilang isang abogado, ang tingin ko rito ay kailangan pa ng mas malaliman at yung talagang totoong investigasyon na nalalaman ng taong bayan. Ang problema ngayon kasi, nagkaroon na ng ibang direksyon ang Senate Blue Ribbon Committee. Yung ICI naman, yung Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga ko dito sa mga korupsyon na nangyari sa DPWH, ay hindi sinasa publiko yung kanilang mga pagdinig na ginagawa. Kaya ang taong bayan ngayon ay nagdududa sa ginagawang investigasyon ng gobyerno. Seryoso ba talaga ang investigasyon na ginagawa? O meron silang gustong pagtakpan. Yun ang nangyayari ngayon. Pati ako nalilito na rin bilang isang abogado sabi ko, at parang talagang gusto ng gobyernong ito magkaroon ng accountability, transparency, o meron silang pagtakpan na talagang nakita naman na natin, hindi lamang yung 2025 budget ang pinag-uusapan natin dito, kung hindi yung malawakang nangyaring corruption magmula ng 2022, 2023, 2024. Kaya abangan na lang natin kung anong mangyayari dito sa mga ginagawa nila. Pero ang taong bayan nagmamasid at naghihintay kung ano talaga ang mangyayari rito. Nag-react patungkol nga po doon sa umano'y ulat na gagawing state witness itong si dating House Speaker Martin Romualdez. Bagamat itinatanggi naman po ito ng ombudsman ang ulat na yan. Whether or not kung totoo man o hindi itong balitang ito, ano po masasabi po ninyo, attorney? Ang pagiging state witness kasi ay decision yan ng prosecution service o dito sa atin ang Department of Justice ang pangunahing ahensya na magdidetermine kung ang isang tao ay nararapat na maging state witness siya kung siya ay isa sa mga akusado at mayroong mga batayan yan na kailangang sundin o kaya pagbabasihan ng Department of Justice
bago maisalang ang isang tao na sangkot sa isang krimen at gagawin siyang pangunahing testigo o state witness dahil yung kanyang magiging pahayag o testimonya niya ay magiging basihan para yung isang tao, mga ibang tao na sangkot din sa krimen ay sila ang mananagot sa nangyaring krimen. So, dito sa mga sinasabi nila na lumalabas sa mga balibalita na gagawing state witness si dating Speaker Martin Romualdez, tingnan natin kung ano ba talaga ang basihan at sino ngayon ang magiging mas may kasalanan. Mayroon pa bang ibang tao na mas mataas sa kanya na may kasalanan kung bakit ngayon ang dating speaker ng Kamara ay gagawing state witness. So, ang tingin ko rito, pag binabasa ko yung mga naging pahayag ng iba't ibang mga grupo tungkol dito, ay parang ang tingin ko dito, nalilito na yung taong bayan eh. Nililihis nila kung sino-sino ba yung mga dapat na managot dito sa mga malawakang korupsyon na nangyari dyan sa DPWH patungkol sa mga infrastruktura, lalong-lalo na sa flood control projects. So, bilang isang abogado, ang tingin ko rito ay kailangan pa ng mas malaliman at yung talagang totoong investigasyon na nalalaman ng taong bayan. Ang problema ngayon kasi, nagkaroon na ng ibang direksyon ang Senate Blue Ribbon Committee. Yung ICI naman, yung Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga dito sa mga korupsyon na nangyari sa DPWH ay hindi sinasapubliko yung kanilang mga pagdinig na ginagawa. Kaya ang taong bayan ngayon ay nagdududa sa ginagawang investigasyon ng gobyerno. Seryoso ba talaga ang investigasyon na ginagawa? Tama, di ba? Meron silang gustong pagtakpan. Yun ang nangyayari ngayon. Pati ako nalilito na rin bilang isang abogado sabi ko, at parang talagang gusto ng gobyernong ito magkaroon ng accountability, transparency, o meron silang pagtakpan na talagang nakita naman na natin, hindi lamang yung 2025 budget ang pinag-uusapan natin dito, kung hindi yung malawakang nangyaring corruption magmula ng 2022, 2023, 2024. Kaya abangan na lang natin kung anong mangyayari dito sa mga ginagawa nila. Pero ang taong bayan nagmamasid at naghihintay kung ano talaga ang mangyayari rito. Opo. Wala talaga mga kadanatik sa... Palagi kong sinasabi, useless yung investigation na yan, yung ICI na yan. Kasi wala pa rin naman mga kadanatics. Hindi pa rin natin malalaman kung ano yung niluluto nila doon. Kung anong mga ingredients na sinasama nila sa menu. Kaya whatever will happen, whatever may be the result mga kadanatics, hindi yan pa paniniwalaan ng taong bayan. Dahil hindi alam yung proseso kung anong nangyari doon. Anyone mga kadanatics can be the mastermind of this corruption. Manghuhugas at manghuhugas talaga yan ng kamay si BBM at si Romualdez. Yan talaga mangyayari niyan. Kung hindi ang dalawa mga kadanatics for sure, absuelto na yan. Ang mangyayari, iba. Mga contractors, probably. Mostly ang mga mangyayari dyan is mga contractors yung mananagot. Makukulong. Yan talaga. Tapos yung mga congressmen na kaalyado nila ay wala. Save na naman mga kadanatics. Save by the bell. Para na rin po sa kaalaman ng ating mga kababayan, kabilang ho ba doon sa magiging batayan dito nga kung gustong gawing state witness ang isang opisyal ng gobyerno sa kasong ito, si dating House Speaker Martin Romualdez, kailangan ho ba na siya ay may admission mula sa parte niya na kasama siya doon sa paggagawa ng krimen? Kumbaga, Gandang tanong. Nice. Kailangan, pag ang isang tao kasi ay magsasabing siya ay magiging testigo,
ay aminin niya na talagang meron siyang ginawang kasalanan o kasama siya doon o sangkot siya doon sa nangyaring krimen. Kasi paano siya magiging state witness kung hindi niya aminin na siya ay kasama doon sa ginawang nangyaring krimen? Wala siyang pagbabasihan ng pagiging tinatawag nating state witness kung hindi niya aminin na meron siyang kinalaman o kaya partisipasyon. Sa ating criminal justice system kasi, meron tayong tinatawag na principle by direct participation, principle by indispensable cooperation. Iyan yung mga magiging sangkot ang isang tao, di ba? So kailangan ano ba yung kanyang extent of participation? Ang importante ay yung kanyang testimony, iyon ang magiging basihan para ang ibang mga tao na sangkot sa krimen, kung sino-sino yung mga yan, ay mananagot sila sa sinasabing nangyari. So, ang yung admission niya or confession kung baga ay siya ay may kinalaman or sangkot siya doon sa nangyaring krimen, ay ipapahayag niya. Importante yun. Kasi kung hindi naman niya aminin na sabihin niyan, wala akong partisipasyon dyan, hindi ko alam kung anong nangyari yan. Paano ka nagiging witness? Pwedeng maging state witness. Yun ang yun ang kinakailangan. At saka yung testimony niya, ay yun ang pangunahing basihan para nga yung mga ibang masangkot na mas matataas ang kanilang naging partisipasyon sa nangyaring krimen ay mapapatunayan dahil sa kanyang ipapahayag. At dapat din ba, attorney, kabilang po doon sa magiging batayan, hindi siya ang most guilty? Yes, correct yun. Iyon ang I see. nasa batas natin, no? So, sabihin doon, guilty siya dahil nagkaroon siya ng partisipasyon doon sa nangyaring krimen. Pero hindi siya yung most guilty. Kasi nga sabi ko nga, meron yung sa ating criminal justice system, meron tayong tinatawag na principle by direct participation, principle by indispensable cooperation, at o kaya accessory siya. Kaya hindi siya yung most guilty, kumbaga. Merong ibang tao na mas mabigat yung kanilang naging partisipasyon sa nangyaring krimen. Talaga mga kadonatics, pag magiging state witness siya, ay ginagago na talaga tayo. Kasi alam naman natin, itong taong to ang pinaka-guilty mga kadonatics. So hindi talaga siya pwedeng maging state witness. Pero ano yung pinahayag ni Bonjing Rimulya Makulaw na may high-ranking official daw mga kadonatics na from Leyte ang magiging state witness? Ay wala. Pag magiging state witness siya mga kadonatics, that only sums up mga kadonatics sa ating mga hinala na wala talaga, niluluto yung ICI na yan at useless. Di ba? Ganyan lang mangyayari ngayon. Hintay tayo sa wala. Okay, thank you so much mga kadonatics, and please comment down below, at hindi ka pa nakasubscribe, please huwag ka na subscribe. Paabutin natin 100,000k mga kadonatics kung pwede lang at the end of the year. Thank you and God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye.